Thank you, Jesus. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sapagkat pwedeng sabihin ng mahihina, siya'y malakas. Pwedeng sabihin ng mahirap na siya ay masagana. Because of what you have done, Panginoon. Pwede namin sabihin sa gitna ng aming kalungkutan na pwede kaming maging masaya at maging masigla. Pwede kaming magkaroon ng katiyakan na kami ay may kagalingan sa gitna ng anumang karamdaman. It's not because of what we have done, but because of what you have done and finished at the cross. Pero salamat po na merong kami na katulad ng tinitignan mo na walang karamdaman. Merong kami na tinitignan mo na masagana. Merong kami na nandoon, Panginoon, sa kapayapaan ng buhay, kalayaan ng buhay. At yung kami na yon ang nais naming maranasan sa lupang ito, sapagkat yun kami ayon sa pagkagawa sa amin sa Panginoong Hesukristo. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, sapagkat ang lahat ay ginawa mo kay Kristo. At kaming na kay Kristo ngayon ay naniniwala na iyon ang buhay na pinagkaloob sa amin dito sa lupa. Hayaan mong maintindihan namin itong mabuti. Magkaroon kami ng tunay na paghahanap, katulad kung paano namin hinahanap ang ginto at pilak. Hanapin namin ang iyong salita, Panginoon, sa lupang ito. Maranasan namin, O Diyos, ano nga ba kami dahil kay Kristo. Salamat ng marami, O Diyos, sapagkat ang buhay namin nakatago kay Jesus, pero pinili mo na maging kasama kami ng iyong minamahal. Salamat po ng marami, O Diyos, na ang lahat ng buhay na nakatago kay Kristo, ayun ang buhay namin ngayon sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Maraming salamat. Sa pangalan po na yan ng Jesus, ang natin magsabi ng Amen. Amen and Amen. Palapakan natin ng Panginoon. Hallelujah! Praise God. Tayo po'y maupo. Napakaganda po na maintindihan natin, mga kapatid, na ang buhay kay Jesus ay yung buhay na ginawa ng Diyos sa bawat sa atin. Pero hindi ito mararanasan kapag ang isa ay hindi naging na kay Kristo Jesus. At pangalawa, konti lang ang mararanasan kapag hindi naging mapag-aral ng salita ng Diyos. Sabi ng isa, kung ligtas na at punta na sa langit, ay bakit sisimba pa? Bakit nga ba? Kasi pupunta ka pa lang sa langit, hindi ka pa pupunta bukas. Bukas nasa lupa ka pa. Pag hindi mo naintindihan ang tinapos na gawa ni Jesus, pero naniwala ka kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, sayang kapag hindi naging kompleto ang eksaktong buhay ng tao sa lupang ito. Natuklasan natin na ang matagal pag-usapan ay ang buhay kay Jesus. Hindi matagal pag-usapan yung kaligtasan. Sa totoo lang, wala pang isang oras na exhortation, pwede ka nang masave. Pwede ka nang maligtas. Pero yung nangyari nung ginawa ni Kristo ito sa krus ng Kalbaryo, nung natapos siya yung ginawa niya, yun ang pinakamahalagang bagay na kailangan nating maunawaan, and it will take our lifetime and even more, hindi natin yan maiintindihan. Ang magagawa ng sa atin ng Panginoon ay maupaunawa sa atin ang kung ano ang kaya nating unawain. So this is a continuous changing of our mind. No, yung lahat ng mga bagay na sinanay tayo ng mundo ay papalitan niya ng salita ng Diyos. We will not be conformed of this world, but we will be transformed by the renewing of our mind. Because lumakad kasi tayo sa sanglibutan. That's what we did. Nasanay ang ating katawan. Praktisado ang ating buong pagkatao sa lakad ng mundo. Pag tayo ay tensyonado, lumalabas yung mundo. No? Pagka tayo ay may problema, lumalabas yung lakad ng mundo. Pag tayo naging masaya, lumalabas yung lakad ng mundo. So in every emotions na pinagdadaanan natin, mas madaling lumabas yung sinanay ng mundo. So anong gagawin natin? Sasanayin natin ang ating sarili, lalakad tayo
sa sinasabi ng salita ng Diyos. Mahirap maging payapa sa gitna ng unos. Yung nga mga alagad, kasama na si Kristo. Guro, ano ba naman yan? Gumegewang ng bangka, natutulog ka pa. Palagay ko, yun ang example ng kapayapaan. Nakakayang matulog kahit lumilindol. Pag daw lumilindol at naramdaman mo, ano gagawin mo? Matulog ka lang kasi masarap matulog nang inuugoy ka. Enjoy mo lang kasi wala ka namang magagawa. Anyway, salamat sa Panginoon. Maybe we will have another time for that. Maybe the spirit of exhortation will come also in another time. Kanina po kasi dumating yon and then hindi ko po pinigil yon and I just speak and speak with exhortation. So salamat sa Panginoon. Ngayong umaga, ang aking pong title ay, lagay mo anak dyan kung meron kang portion na pwedeng lagyan, The Gates of Hell Shall Not Prevail. Alam nyo, ang topic na ito, pag pinag-uusapan yung Matthew 16:18, it's always about the keys of the kingdom. It's always the keys of the kingdom, the keys of the kingdom. Pero kakaunti, baka, sa natatandaan ko, ngayon pa lamang ako maglalatag ng isang pagtuturo na may kinalaman sa the gates of hell shall not prevail. Of course, may mga pinag-usapan na tayo tungkol dito, pero ngayon ko pa lang ito tututukan sa ganitong kapayak na pagtuturo. But para sa akin ay exciting ito at ako po ay na-excite nung ito ay binigay sa akin ng Panginoon. Matthew chapter 16 verse 18, the gates of hell shall not prevail. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Noon ay sinabi ng Panginoong Hesus na itatayo pa lamang ang kanyang eklesiya. At naganap ito noong ang Panginoong Hesus ay nabuhay na mag-uli. Kumbaga may kick-off sila noon, nung nabuhay na mag-uli ang Panginoong Hesus. But the total launching, yung talagang actual launching, alam niyo ba yung launching? Parang album yan, nilo-launch. Nangungumbida, nagkakaroon ng mabigat na malaking gawain, maraming tao. So ang actual launching ng pagtatayo ng iglesia ay nangyari nung bumaba ang Espiritu Santo sa araw ng Pentecostes. Eksaktong 50 araw pagkatapos na ang Panginoong Hesus ay mabuhay na mag-uli. Kasi ang sabi nga po ay Penta or Pentecostes. So ito po ay naganap bilang launching ng eklesiya o ng church. So ang church age nagsimula sa Pentecost. Nung nagsimulang bumaba o nang bumaba ang Banal na Espiritu, ang Banal na Espiritu ay bumaba 50 araw pagkatapos na iakyat ang Panginoong Hesukristo. So huwag tayong magkamali doon. Itinayo ng Panginoong Hesus ang kanyang eklesiya sa ibabaw ng bato. Dalawa ang kahulugan ng pinagtayuan na ito ng Panginoong Hesus. Okay? Una, sa ibabaw ng bato siya, sa ibabaw ng bato na siya. Yun ang unang kahulugan ng sa ibabaw ng batong ito. Sa ibabaw ng bato na siya. Sa kanya, sa Panginoong Hesus, at hindi kay Pedro itatayo at itinayo ang eklesiya. Number 2, at sa ibabaw ng bato ng katotohanan na siya, ang Panginoong Hesus ay ang Kristo. So ito po yung napag-usapan na natin. These are just review. No? Matthew 16:18, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. 16:19, ibibigay ko sa iyo ang mga susi. Nung pong pinag-aralan natin to, kung di ako nagkakamali, baka magsasampung linggo na. Mula nung simulan natin ito, sa online pa lang, pinag-uusapan na natin to. Nag-onsite tayo, pinag-uusapan pa rin natin ito. Hindi ko alam, baka ma-online na naman, ito pa rin ang pinag-uusapan natin. But then, I'm just trying to explain, nakarating tayo saan? Nakarating tayo sa Matthew 28. Nung sabihin ng Panginoong Hesus, ang lahat ng kapahamalaan ay ibinigay sa akin sa langit at sa lupa. Sanabi niya sa kanyang mga alagad, gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa. Nakarating tayo sa Acts chapter 15. Sumama tayo dun sa meeting ng Jerusalem Council. Doon ay pinag-usapan natin anong kautusan o anong utos yung ipinagaganap ng Panginoong Hesus sa mga alagad. Tinulungan tayo ni Pedro na hindi ito utos o kautusan ni Moises.
Kasi ang sabi niya, mabigat ito, hindi kayang dalahin. Maging natin at ng ating mga magulang, bakit natin ipapapasan sa mga hentil? Manapa, ang itinuro ni Pedro doon ay, alam natin, naniniwala tayo, na ang tao'y maliligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Hesukristo. Huminto ang pagtatalo, tumigil ang balitaktakan, taltalan at pakikipagtuligsaan at nasettle sila. Nagkaroon ng conclusion. Okay? Huwag na nating pabigatan pa ang mga hentil. 4 na lang ibibigay natin sa kanila. Huwag kakain ng inahandog sa Diyos-Diyosan, huwag kakain ng dugo, huwag kakain ng binigti, at umiwas sa pakikiapid. Pag nangyari yun, nagawa ng mga hentil, maliligtas ba sila? Hindi. Ang sabi ng Bible, ito'y sa kanilang ikabubuti. Basahin niyo yan, makikita ninyo. So lahat ng bagay na paglayo sa mga bagay na hindi tama, makabubuti. Kung hindi ka kakain ng dugo, makabubuti raw sa'yo, baka sakaling marumi yung dugo. No? Pagka kakain ka ng dugo, siguraduhin mo ang dugo ay galing sa grocery. Kasi marumi pagka galing daw sa palengke. O kaya kung gusto mo, ikaw na ang humiwa sa leeg ng baka para makuha mo na eksakto yung dugo. Anyway, whatever it is, hindi iyon usapin ng kaligtasan, yun ay usapin, ang sabi ng Bible ay makabubuti. Katulad din ng sinabi ni Santiago doon sa aklat sa Santiago 2, okay, ano sabi doon? Pag ginagawa mo ang kautosang hari, ang ibig sabihin ng kautosang hari ay the royal law, ibig sabihin ay the law of Moses, minamahal mo ang kapitbahay mo, katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo, ay mabuti ang iyong ginagawa. So sa madalit salita, hindi sinasabing masama ang kautusan, ang sinasabi ay, pag ginawa mo to makabubuti sa iyo, pero ang daan ng kaligtasan ay hindi ang paggawa ng kautusan, ang daan ng kaligtasan ay ang biyaya ng Panginoong Hesukristo. Nakarating tayo sa pag-uusap tungkol sa babaeng nangangalo niya. Nakita natin doon ang dalawang gawain ng kautusan. Ano-ano yon? Maipakita sa iyo ang iyong pagkakamali at dalahin ka sa paanan ng Panginoong Hesukristo. Hindi sapat na alam ng taong nagkakamali siya. Pinakamaganda, maintindihan niya na merong Kristo na nagligtas sa kanya mula sa lahat ng pagkakamali na yan. At doon sa ginawa ng Panginoong Hesukristo, included doon na hindi ka na hahatulan. Kaya sabi sa babaeng nangalo niya, hindi na kita hahatulan. Ako rin, hindi na kita hahatulan. Humayo ka at huwag ka nang magkasala. So dito po nakita natin na ang kapangyarihan para tayo ay maturuan huwag magkasala ay hindi nakukuha sa napakaraming patakaran. Ang kapangyarihan upang hindi tayo magkasala ay matatanggap natin sa pamamagitan ng regalo ng walang kondemnasyon. Ang isang tao na hindi mo pinapailalim sa hatol ay merong malaking inspirasyon na siya ay hindi magpatuloy sa ginagawa niyang mali. Ang tao naman na patuloy na nakakarinig ng mga hatol at parusa tungkol sa kanyang ginagawa, ay lalo pang nakakagawa ng hindi tama. Kanya nga sabi ng banal na kasulatan, when sins abounds, grace much more abounds. Sa patakaran ng Diyos, Romans chapter 5, I believe that is 20, pag marami na ang kasalanan, dapat marami na ring biyaya. Ang mundo ang nagtuturo, pag maraming kasalanan, dapat maraming bawal. Tama, di ba? Sa mundo, pag maraming kasalanan, maglagay ka ng maraming patakaran. Sa Diyos, pag marami ng kasalanan, sabi ng Panginoon, dagdagan mo pa ang biyaya. Sapagkat kapag ka marami ng kasalanan, dapat ay umaapaw ang biyaya ng Diyos. Kasi ang pwede lang ipangtalo, ang pwede lang ipanggamot sa kasalanan ay biyaya ng Diyos. The grace of God is the only antidote for sin. Parang ano yan? Sinovac at saka AstraZeneca. Kinakailangan mo yan. Sabi naman doon sa Facebook, hindi na raw mandatory. So masaya na yung ayaw ng bakuna. Pwede na raw ivermectin. Mabuti nga yun, 35 pesos lang, pwede na.
Yung mga hindi pa nababakunahan, bumili kayo ng ivermectin. Sabi ng mga, ako, umorder na ako sa Israel. Meron silang magandang mabisa doon na iniinom lang. Sabi ko kay Kevin, dapat may mauso na nilalagay sa ilalim ng dila. Kasi natatakot siya sa bakuna. Para lang yung kinagat ng putakte. Kasi kinagat ng langga masyadong maliit. Okay. So ano po ang nangyari? Nakarating tayo kung saan-saan sa pag-aaral na ito. And praise God, ngayon po ay ang ating gustong balikan. No? Meron pang marami pang topic ito. Talagang ito ipapalipitan natin ang husto para lumabas ang katas nito. Siguro pag mga 5 topic lang, meron pa rito. Gusto ba niyo yung gano'n? Yung talagang squeeze, talagang pinapalipitan ng gusto. Pinalalabas mo sustansya. Ang tawag doon, exegesis. Binabasa mo ang Biblia at hinahayaan mo ang Biblia magturo sa iyo. Sabi ni Jessica kanina, ang gusto niya mag-eisegesis. Meron siyang gusto, ipinapasok niya sa salita ng Diyos. Hindi pasado yun dito, bawal na yun dito. Hindi na pwede ngayon yung babasa ka ng isang verse, tapos gagamit ka ng mga kung ano-anong turo. Basahin mo ang Bible, hayaan mo ang Bible ang magturo sa iyo. Amen? Mapapansin natin dito, basahin natin ulit, At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Yung kanya rito ay ang Eklesiya ng Panginoong Hesus. Matthew 16:19, ibibigay ko sa iyo ang mga susi. Okay? Pintuan ng Hades at mga susi ang binabanggit dito. Matthew 16, tsaka 16:18, tsaka 19. Mapapansin natin dito na may binabanggit na mga pintuan at mga susi. Napansin niyo po ba yan? O sige lang, basa tayo, hindi natin napansin yun. May mga pintuan dito at may mga susi. Tama naman. Dahil kapag may pintuan, malamang merong susi. Kasi ganun talaga, di ba? Pintuan, susi. Tama ba, Brad? Ganun ba? Ganun ba, Brad? Pag may pintuan, malamang may susi. Pag may pintuan at saka walang susi, hahanapin mo yung susi. Nasaan yung susi? May pinto. Okay, makakapasok, natin may sasara. Okay, tama yan. Ang pagkakaloob ng susi, katulad ng sa dati natin na pag-aralan, ay pagkakaloob ng kapamahalaan at saka otoridad. Yan ay idiomatic expression ng isang Hebreo. Pag sinabing, ibinibigay ko sa iyo ang susi, ibig sabihin, pinahihintulutan kita. Binibigyan kita ng karapatan, binibigyan kita ng authority, binibigyan kita ng kapamahalaan. Okay? At ito ay tiniyak ng Panginoong Hesus. Alin ang tiniyak ng Panginoong Hesus? Na pagdating sa pintuan ng Hades, hindi siya magsisipanaig laban sa Eklesiya ng Panginoong Hesus. This is final, this is firm, this is absolute. Pagdating sa pintuan ng Hades, ang mga pintuan ng Hades ay hindi makapananaig sa Kanya. Okay, pinag-usapan natin ito dati sa online service. Kung natatandaan ninyo, kung hindi ako nagkakamali, around the time na parang parang Mother's Day, tapos may sumingit, ganyan-ganyan. Yung panahon na yon. Pinag-usapan natin dati sa online service na tatangkain ng pintuan ng Hades, ngunit hindi mapagtatagumpayan. Tatangkain ng Hades na manaig sa iglesia, ngunit hindi mangyayari. Bakit? Sapagkat sinabi ito ng Panginoong Hesus na hindi magsisi panaig. So doon ko po nakikita yung napakagandang diin. Ito ay isang bagay na ang mismo ang nagsabi ay ang Panginoong Hesus. Ngayon, bakit natin ito pinag-uusapan? So that we will understand bakit ito sinabi. Ano ang significance, anong kahuluhan, ano ang kahulugan at sinabi ito ng Panginoong Hesus. Matthew 16:18, kapag sa English mo binasa, and the gates of hell, yung hell, yun yung galing sa salitang Hades. The gates of hell shall not prevail against it. Sorry, bitang konti. Ang Hades ay may mga pintuan. Malinaw yan. Matthew 16:18. Kumisido na ba kayo? Kasi nakasulat, di ba? Ang mga pintuan ng Hades. So may ibinigay ng mga susi para sa mga pintuan. Ngunit ang Eklesiya ay hindi sinabi na bibigyan ng Panginoong Hesus ng susi o mga susi para sa mga pintuan ng Hades.
Napansin niyo ba yon? Merong pintuan yung Hades. Pero hindi siya binigyan ng susi para sa pintuan ng Hades. Ang ibinigay sa kanyang susi ay sa pintuan ng kalangitan. Kung mapapansin nyo, Matthew 16:19, at ibibigay ko sa inyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Pero walang sinabi na ibibigay ko sa inyo ang susi ng mga pintuan ng Hades. Okay? Sa lumang tipan, at sa salitang Hebreyo, ang Hades ay ang Seul. Okay? Noong araw, sa lumang tipan, ito yung dako ng mga namamatay. Ito yung gusto ng mga tao ngayon, na pag namatay, saan napupunta? Saan, Brad? Sa heaven. Yan ang gusto ng tao. Kanya nga tuwing magbe-birthday, saan sila nagbe-birthday? Nagbe-birthday ba sila sa Hades? Hindi nagbe-birthday sa Hades ang tao ngayon. Nagbe-birthday sila saan? Sa heaven. Kasi ang gusto ng tao ngayon, lahat ng tao, pag namatay, may pupuntahan na isang lang lugar. Nung araw, meron nun. Ang tawag doon, Seul. Pag sinabi ng isang Israelita, pupunta ka sa Seul pag namatay ka, wala nang pinipili yon. Lahat ng namamatay pumupunta ng Seul. Sa Old Testament. Pagdating ng bagong tipan, yun yung Hades na sinasabi. Okay. Ito yung dako ng mga namatay. Ito yung dako na pinupuntahan ng mga namatay noong bago namatay ang Panginoong Hesus at bago siya nabuhay na mag-uli. Okay? Sige anak, tuloy mo. Lucas 16:22. At nangyari namatay ang pulubi at namatay naman ang mayaman. 16:23. At sa Hades na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. So bakit bakit dati lahat ng tao na namamatay pumupunta sa Hades? Kasi nasa Hades ang dako ng pagdurusa, nasa Hades din ang sinapupunan ni Abraham. Sa Hades, anong sabi ng Bible? Ang mga pintuan ng Hades. So sa madaling salita, tama Brad, di ba? Yan ang tinatanong mo sa akin nung bago-bago tayo nagkakausap tungkol dito. Meron daw mga talagang nagtuturo, kabisado raw lahat ang mga compartment sa Hades. Kung 4 ba yan o 5. Wala tayong pag-uusapan dito kung ilan, pero sigurado ko higit sa isa. Kasi mga. Mula sa inyong balarila, ang higit sa isa ay mga. Ang higit sa isa ay marami. Ang isa ay nag-iisa, pero ang higit sa isa ay marami. Pag sinabi mong isa, isa lang. Pag sinabi mo'y 2, mga yan. So sa madaling salita, kung ang Hades ay may mga pintuan, tama. Dito pa lang, 2 na ang pintuan. Ano-ano? Pintuan papunta sa dako ng pagdurusa at pintuan papunta sa sinapupunan ni Abraham. O di mga nga, 2 yan eh. Namatay ang mayaman at ang pulubi na si Lazaro ay kapwa sila napunta sa Hades, sa dako ng mga patay. Doon ay may mga pintuan. Ang mayaman ay sa dako ng pagdurusa at ang pulubi na si Lazaro ay sa sinapupunan ni Abraham. Okay? Sa pag-uusap ng Panginoong Hesus at nung magnanakaw, ang pangalan ng magnanakaw ay hindi ko kilala, pero kilala yan ng mga matatanda. Ang pangalan niyan ay si Dimas. Sapagkat ang Hestas, kasama ni Judas yan. Pagka ang binanggit ay si Hestas, kasama yan ni Judas at saka ni Barabas. 3 yung magkakasama na yan eh. Judas, Hestas, at Barabas. Pero pagka yung sa mabuti ka yung mabuting tao tinutukoy mo, si Dimas yan. Kanya may mga tao ngayon ang pangalan Dimas, pero walang Hestas, walang Judas, at wala rin Barabas. Meron Balasubas, meron pero hindi yun binibigay na pangalan, ibinabansag lang yun. Okay, sa pag-uusap ng Panginoong Hesus at ng magnanakaw, habang nakabayubay sa krus, ay may binanggit pa siya na isang dako sa Hades. Lucas 23:42, at sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Luke 23:43, at sinabi niya sa kanya, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. So, ang sabi ng Panginoong Hesus,
Hindi niya sinabing, isasama kita sa kaharian ko. Ang sinabi niyang term, isasama kita sa paraiso. Pagkatapos ng tagpong yun, ay alam natin, pag binasa natin ang Biblia, ay bumaba ang Panginoong Hesus sa kinaroroonan ng mga patay. Nung namatay ang Panginoong Hesus, hindi naman siya umakyat eh. Bumaba siya. Naalala niyo ba yung inyong sumasampalataya po ako? O, di ba? Bumaba sa mga impyerno. Makita mo, marami impyerno. Kasi nga maraming pinto yan. No? May impyerno number 1, may impyerno number 2, may impyerno number 3. O, pagdating doon ng mga Israelita, saan ka papasok? Dito ko gusto. Hindi ka pwede dyan. Dito ka. O, dito ako kay Abraham. Hindi ka nga obra dyan. Dito ka nga sa dako ng pagdurusa. So, wala kang magagawa. Doon siya pupunta. Yung mayaman, pagtingin niya, bakit si Lazaro nandun? Gusto ko rin dyan. Sabi ni Abraham, hindi ka pwede rito. Yung nandito, hindi makakapunta riyan. Yung nandiyan, hindi makakapunta rin eh. Sabi ng mayaman, ganun ba? Yun na lang mga kapatid ko. Papuntahan nyo kay Lazaro yung mga kapatid ko. Baka sakaling makakilala sila at makaintindi. Sabi ni Abraham, hindi na kailangan. Nandoon na ang mga sulat ni Moises at ng mga propeta. Ano sabi ng mayaman? Hindi pwede yun. Papuntahin mo si Lazaro. Pag nakita nila yung patay na nabuhay, maintindihan nila yung sinasabi natin. Sabi ni Abraham, hoy, huwag matigas ulo mo. Pag sinabi sa'yo, basahin nila yung mga sulat ni Moises at ng mga propeta, basahin nila. Kasi kahit bumalik pa ang patay at nabuhay na muli, hindi rin nila paniniwalaan. Ngayon ba, merong nabuhay na muli na sinasabi? Marami. Facebook, di ba? Nabuhay, galing sa paraiso, masyadong maganda yung pinuntahan niya. Si Pastor Emo nga, nabuhay uli eh. Namatay na nga lang uli. Pero nabuhay yan. O, meron bang naging excited lang na nakikinig? Si Pastor Emong, nakarating doon, masayang-masaya pinuntahan niya. Nakikinig ng kwento. Pero paano mabubuhay ang tao mula sa mga patay na espiritual? Maririnig mo ang salita ng Diyos. Kahit anong kwento ng nabuhay galing sa patay, wala yan. Magandang pakinggan yan, exciting. Sasabihin niya, ay, ganun ba nangyari sa iyo, Pastor? Ang ganda, gusto ko rin yan. Pero magsisisi ba yan? Magpapalit ba ng isip? Pupunta ba kay Kristo? Hindi. Ang titignan niya, yung kwento na yon ay magandang kwento. Pero hindi makakaintindi. So sabi ng mayaman, papuntahin mo si Lazaro. Ano sabi ni Abraham? Yung nakasulat na sinulat ni Moises, okay na yon. Yung sinulat ng propeta, yon, okay yon. Sabi ng mayaman, hindi okay yan. Ayun ang problema ng tao hanggang ngayon. Pag pinakita mo ang Bible, nasa cellphone na nga, ayaw pa rin maniwala. Ang gusto ay yung gusto niya. Wala kang magagawa. Pag sinabi ng Diyos, yun ang nakasulat, paniwalaan mo yun. Pag hindi mo yung pinaniwalaan, wala tayong magagawa. Kanya, congratulations. Congratulations, kasi ikaw, madali kang kausap. Nung mabasa mo, ang sinasabi ng salita ng Diyos, umagri ka na. Pumayag ka. Kanya ngayon, ang tawag sa iyo ay isang mananampalataya. Hindi lang yun. Born again ka. Ako born again. Oo, born again ka. Pag ayaw mo, sayang. Kailangan, alam mong born again ka. Alam mo ba yon? Born again ka, pinanganak ka ng Panginoon sa pamilya niya sa pamamagitan ng kanyang buhay at walang kamatayang salita. Amen? Palapakan natin ng Panginoon. Okay, tuloy natin. So, ang sabi ng Panginoong Hesus, ngayon pa lamang, isasama na kita sa paraiso. Saan siya nagpunta? Umakyat ba siya? Hindi, bumaba. So, nasaan yung paraiso? Nasa ibaba. Okay? Sa makatuwid, sa Hades, ay mayroon din tinawag na paraiso. Subalit hindi nagtagal, sa ikatlong araw ay nabuhay na maguli ang Panginoong Hesus. So, hindi siya nagtagal doon. Ephesians 4:9, basta naturo mo na to. Oh, naturo ko na to. Pero repetition is retention, repetition is mastery, repetition is education. Ephesians chapter 4, verse 9, ngayon ito, umakyat siya. Ano ito? Kundi siya'y bumaba rin naman sa mga dakong kalaliman ng lupa. Efeso 4:10, ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan upang kanya mapuspos ang lahat ng mga bagay. So, ibig sabihin, hindi umakyat ang Panginoong Hesus kagad, bumaba muna. Tinawag niyang paraiso yung pupuntahan niya. So, nasaan yung paraiso? Dapat nasa ibaba. Kung hindi, pinaiikot-ikot tayo. Bakit nasa taas pala? Bakit nasa baba ka pumunta?
Saan mo isinama yung magnanakaw? Sa ibaba o sa ibabaw o sa taas? Sa ibaba o sa itaas? Sa ibaba muna. Yaong paraiso na nasa Hades, na sinabi niyang pagsasamahan niya sa magnanakaw, ay hindi na natiling nasa Hades, kundi inakyat sa kalangitan. Ephesians 4:8, kaya't sinabi niya, nang umakyat siya sa itaas, ay dinala niyang bihag, hindi lang bihag ang dinala niya, kundi ang pagkabihag. Ibig sabihin, yung anong gusto kong paliwanag? Yung dahilan kung bakit si Abraham ay nasa Hades noon. Di ba dapat si Abraham nasa langit na? Kasi good boy. Di ba? Di ba, good boy si Abraham, naniniwala kay Kristo, naniniwala sa darating na Kristo. Di ba, bakit nasa Hades siya noon? Kasi bihag pa rin siya noon eh. Bihag siya ng kautusan. Wala pang malaya noon. Lahat ay nasa ilalim ng kautusan. Nakapaloob bilang bihag ng kautusan. So, kailangan palayain muna sila. Anong ginawa ng Panginoong Hesus? Tinarabaho ng Panginoong Hesus yan doon sa ilalim ng lupa. Pinuntahan niya yon, inaralan niya. That will be another topic, hindi ko gagamitin yung mga verse ngayon. Inaralan niya, at pagkatapos ay iniakyat niya. Sino-sino inakyat niya? Lahat ng nabibihag sa ilalim, at mismong ang buong pagkabihag. Ibig sabihin, yung pagiging nandoon sila dahil, yun ang dahilan, kautusan. Sila ay inakyat. At nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Pag binasa mo yan ng diretsyo, ang makikita mo dyan ay pastor, ebanghelista, apostol, propeta, at guro. Pastor, ebanghelista, apostol, propeta, at guro. Nagbigay siya ng mga kaloob. Kaya sa isang pagkakataon, so saan nagpunta yung paraiso? Nasa ilalim yan, inakyat. Inakyat yan. Okay? Kaya't isang pagkakataon na nagkwento si Pablo tungkol sa isang lalaki na inagaw at nakarating sa paraiso ay hindi na yun nasa ilalim ng lupa, kundi nasa ikatlong langit na. 2 Corinthians 12:2, nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristo na inagaw hanggang sa ikatlong langit. Yan. Pag pinag-usapan natin ang mga susi ng kaharian, babalikan natin yan. Saan nakarating yung tao na yon? Sa ikatlong langit. Marami palang langit. Ito, ikatlo na kagad. Baka may pang-apat pa yan, ban? Hindi natin alam, ano? Ikatlo lang sabi. 2 Corinthians 12:4, na kung paano siya inagaw sa paraiso. Ibig sabihin, by this time, nung si Paul ay nagkikwento, ang paraiso ay nandoon na sa ikatlong langit. Wala na sa ilalim. Pero doon nagpunta ang Panginoong Hesus nung siya'y mamatay. Doon niya isinama yung magnanakaw. Saan napunta yung magnanakaw pagkatapos nun? Isinama uli paakyat. Bakit? Magnanakaw yung pastor, dapat hindi kasama sa taas yun. Hindi. Pag nanampalataya ka sa Panginoong Hesus, kahit magnanakaw ka, kahit ano pang ginagawa mo at profesyon mo sa lupa, ikaw ay nagpalit na ng iyong katatayuan bilang isang mananampalataya. At pag ang isang tayo nanampalataya, siya ay kasama na doon sa buhay na walang hanggan. Okay, ang Hades ay dako ng lahat ng mga patay. Hanggang noong umakyat sa langit ang Panginoong Hesus. At dalahin niya ang pagkabihag doon sa kalangitan. So, anong nangyari mga kapatid? Maraming pinto sa Hades. Nung umakyat ang Panginoong Hesus, nagbawas siya ng isa. Inakyat niya yung isang dako. Ang tawag natin doon, sinapupunan ni Abraham. Malamang, yun din yung paraiso. Samantala, ang Hades ay nanatiling lugar ng mga namatay na pumapasok sa pintuan ng dako ng pagdurusa katulad ng mayaman. Ngunit hindi na dako ng mga pumapasok sa pintuan ng sinapupunan ni Abraham. Ibig sabihin, kung ang destinasyon ng tao ay sa sinapupunan ni Abraham, o kaya hindi na rin pwedeng sabihin sinapupunan ni Abraham, kundi dapat sabihin paraiso na. Kasi doon kasi sa Hades nung araw, sa sinapupunan ni Abraham, si Abraham ang sikat doon. Pagdating sa langit, si Abraham pa ba ang sikat? Siyempre, hindi na. Di ba? So, ibig sabihin, kung bagamat yung sinapupunan ni Abraham, inyakyat na sa langit, tawagin na natin siyang paraiso, sapagkat yon ay sinapupunan na ng Diyos. Ang tawag natin ngayon doon ay kaharian ng Diyos o kaharian ng langit. Sapagkat ang dako na yaon
yaong sinapupunan ni Abraham ay naroon na tinatawag ngayon o maaaring sabihin natin na kaharian ng langit o kaharian ng Diyos. Hindi natin tinatawag na sinapupunan ni Abraham kasi hindi na si Abraham ang sikat doon. Ang sikat doon ay ang Panginoong Hesukristo at ang Ama na nagbigay sa atin ng kanyang kaharian. Okay, Matthew 16:19, balik tayo. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Magbibigay o nagbigay ang Panginoong Hesus ng mga susi, ngunit hindi kasama dito ang anuman susi para sa mga pintuan ng Hades. Ang ibibigay o ibinigay lamang ay mga susi ng kalangitan. Bakit? Sapagkat ang kailangan lamang natin na susi ay susi ng pintuan kung saan ay kailangan nating pumasok. Ang susi ng pintuan na kailangan natin buksan. Sa Hades, wala na tayong kailangan buksan, wala na din doon ang pintuan na ating papasukan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Ano ang gusto kong makita natin dito? Ito'y panibagong pagtitiyak ng Panginoong Hesukristo na meron talagang Hades na ngayon ay dako na lamang ng pagdurusa. O kung maniniwala ako doon sa mga kwento nila, nandun din nakakulong yung mga anghel na nagkasala. O sabihin na natin, meron pang mga anong compartment doon. Pero lahat ng compartment doon, hindi na para sa mga nakipag-isa kay Kristo. Kung ikaw ay kasama sa Eklesia ng Panginoong Hesukristo, hindi mo kailangan ang anuman susi papunta sa pintuan ng Hades. Sapagkat hindi ka naman papasok doon kahit kailan sa sandaling ikay maging bahagi ng Eklesia ng Panginoong Hesukristo. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Ang Hades sa kasalukuyan ay hindi na lugar upang ating puntahan. Nung araw yon, nung meron pang sinapupunan si Abraham doon. Alam niyo bakit natin pinag-uusapan to? Bakit ako excited rito? May mga mananampalataya, dumaan tayo sa party na yan. Dumaan tayo sa anino na yan. Dumaan tayo sa panahon na yan. Na inakala natin na pag ikay mananampalataya, ay kasama ka pa sa pwedeng pumasok sa pintuan ng impyerno. Kapatid, ang ganda nito, yung susi, binigay sa iyo bilang mananampalataya. Pero susi na lang yan ng kaharian ng langit. Bakit ang Hades may pintuan pero wala kang susi? Kasi hindi ka naman doon pupunta. Aanin mo yung susi ng pintuan ng Hades, hindi naman yun ang pintuan na iyong papasukan. Sapagkat ang sinumang bahagi o magiging bahagi ng Eklesia ng Panginoong Hesus ay wala nang anumang kinalaman sa kahit anumang pintuan na mayroon doon. Maraming pintuan siguro pa ron, pero wala tayong kinalaman doon. Ito pa isa. Tiniyak na ito ng Panginoong Hesus na ang mga pintuan ng Hades, ilan man iyon, ay hindi makapananaig sa Kanya. Kangino? Kangino hindi makapananaig ang mga pintuan ng Hades? Ang mga pintuan ng Hades ay hindi makapananaig sa sinumang bahagi ng Eklesia ng Kristo. Amen? Sa sinumang nasa Eklesia na itinayo ni Kristo, ni Jesus, na Kristo. Kapag ikaw ay kasama na sa Iglesia ng Panginoong Hesukristo, ang pintuan ng Hades ay hindi nakasama sa iyong pupuntahan. Praise God. Ang sinasabi dito ni Jesus ay isang katiyakan. Isang katiyakan na lingid sa kaunawaan ng maraming nasa loob na ng Iglesia ni Kristo Jesus sa oras na ito. Ikaw ay tinig. Pag sinabi natin, hindi na mawawala ang kaligtasan nating kapatid, hindi lahat ng mananampalataya ay sumasang-ayon dyan. Pero si Jesus, sinimulan pa lamang niyang itayo ang kanyang iglesia, nilinaw na niya yan. Pag ikay kasama sa aking iglesia, hindi mo kailangan ang susi sa pintuan ng Hades. Kasi hindi ka dyan pupunta at hindi ka pupunta dyan kahit kailan. Ang tawag nga dyan doon, hindi makapananaig ang mga pintuan ng Hades sa aking iglesia. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Ngayon, saan nagmumula yung kaisipan na ang isang mananampalataya ay pwede pang makarating sa kapahamakan? Yan ay mga maling kaisipan. Minsan inuusig ako ng aking budhi pag sinasabi kong yan ay maling katuruan. Pag iniisip ko naman, ano, tama. Hindi mo pwedeng sabihin maling katuruan yun. Hindi ba't kanya nga ang sabi ng Bible, 2 Timothy chapter 3, verse 16, no? Pagtuturo ng katotohanan.
pagpapabulaan sa maling aral. Bakit ka mag-aaral ng Bible na merong purpose na magpabulaan? Sapagkat may maling aral. Ang pakiramdam ko, para akong nakakagawa ng hindi masyadong maganda. Pag sinasabi ko, lalo na sa pulpito, maraming mga nagtuturo, ang lalakas ng loob magturo, mali naman ang tinuturo. Pagkatapos kong sabihin yun, parang gusto kong, alam niyo yun, parang gusto kang lagyan ng damdamin na masyado kang marahas, masyado kang mapangahas. Ang tanong, bakit nagkaroon ng pagtuturo ng katotohanan? Pagpapabulaan sa maling aral. Bakit sinabi ni Pablo na ang pagbabasa ng Biblia o ang Biblia ay kinasihan ng Diyos na makapagtuturo ka ng katotohanan at makapagpapabulaan ka sa maling aral? Sapagkat meron talagang maling aral. Alin ang maling aral? Isa sa pinag-uusapan natin ngayon. Yung sinasabi ng marami na pag ikaw ay naging Kristiyano, maaari pang mawala ang iyong pagiging mananampalataya o mawawala yung kaligtasan. Bakit mawawala? Kasi anya, meron kang magagawang masama. Ikaw ay pag ikaw'y nakagawa ng hindi tama, mawawala ang kaligtasan mo. Akala ko ba'y malinaw na sa atin na iyan ay hindi sa pamamagitan ng gawa? Sa madaling salita, binabanggit yung Efeso 2:9, hindi sa pamamagitan ng gawa, pero hindi ganong nauunawaan. Maski naman ito hindi ba? Kabisado yan, and the gates of hell shall not prevail against it. Pero naiintindihan ba? Pag sinabi mong the gates of hell shall not prevail against it, pero ituturo mo na ang mananampalataya pwede pang makarating sa impyerno, you are doing a confused teaching. Sa isang bagay sinasabi mo, the gates of hell shall not prevail against it, tapos sasabihin mo, ang mananampalataya mapupunta pa sa impyerno. Hindi ganun yun. Mali yung ganun. Ang kailangan natin maintindihan, if we will be saying that the gates of hell shall not prevail against the church, fix and final, pag ikaw ay nasa loob ng iglesia ng Panginoong Jesucristo, hindi na makakapanaig sa iyo ang pintuan ng Hades at ng kamatayan. So, sa madaling salita, wala nang chance. Kanya nga ang ganda-ganda nun May pintuan yung Hades, pero wala kang susi. Bakit kami susi ng kaharian ng langit? Kasi doon ka pupunta. At ang maganda dyan, pag pinag-usapan natin yan next week, hawak mo ang susi ng kaharian ng langit. Amen? Tuloy natin. Matthew 16:18. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Bakit wala tayong susi ng mga pintuang yaon? Sapagkat ang pintuan ng Hades at ang sinumang bahagi ng Eklesiya ni Jesus na Kristo ay walang kaugnayan sa isa't isa. Wala. Nada. Zero. Walang kaugnayan. Walang kinalaman. Walang anumang pakialam. Kapag ikay isa ng mananampalataya nasa loob ng Iglesia ni Kristo, ng Panginoong Jesucristo, wala nang kinalaman sa iyo ang Hades. Ang Hades ay alin? Yung impyerno, yung kamatayan, yung pagkalayo sa Diyos. Sa sandaling tayo yung maging bahagi ng Iglesia ng Panginoong Jesus, ay daglian. Isipin mo yun, Pag hindi ka pa kasama sa Iglesia ng Panginoong Jesucristo, pag ikay namatay, ngayon, saan ka pupunta? Sa Hades. Kasi nandoon yung preliminary na nandoon yung, yung tawag pagka yung lulutuin mo? Papasuin. Doon ka yung hindi ka muna nilulutuin ng gusto. Papasuin ka muna ron. Hindi ikaw, yung pupunta ron. Doon sa Hades, kasi papasuin lang. Kailan lulutuin talaga? Sa Revelations pa yan. Dadalahin yung Hades doon sa ikalawang kamatayan, sa Gehenna, sa dagat-dagatang apoy. So kung ang isang tao ay wala pa kay Kristo, hindi pa bahagi ng Iglesia ng Panginoon Kristo, dire-diretso yan sa Hades ngayon. At pagdating ng Revelation, ililipat yan sa ikalawang kamatayan. Dati, pupunta ka pa rin sa Hades sana kung nandoon pa ang paraiso. Pero dahil ang paraiso ngayon ay inyakyatan ng Panginoong Kristo, hindi mo kailangan ng susi sa pintuan ng Hades. Ang kailangan mo ay susi sa pintuan ng kaharian ng langit. Kapag doon ka pupunta. Amen? Palapakan natin ng Panginoon. Okay, tuloy natin. Walang dahilan na tayo'y mga ilangan pang humarap o malapit man lamang sa mga pintuan ng kamatayan. Ang Hades ay kamatayan o pagkalayo sa Diyos. Ang Hades ay pagkalayo sa harapan ng Diyos at pagiging patay sa Espiritu. Sa ngayon, alam natin ang nalalabi na lamang na nasa Hades ay ang pintuan ng dako ng pagdurusa. Si Lazaro, wala na doon, ang mayaman ay nandoon pa.
Imaginein mo yon. If you could just imagine, nung namatay yung mayaman, panahon pa ng Panginoong Jesucristo, magdadalawang libon taon na nung ako'y na born again. Ngayon, matanda na ako, 2,000 taon nang mahigit. Na nasa paraiso sa langit si Lazaro. Pero yung mayaman, 2,000 taon nang mahigit na nandoroon sa dako ng pagdurusa. At hindi doon magtatapos ang lahat. Ano tawag doon? I-upgrade pa yan. Sapagat ang Hades po ngayon, yung pong pagdurusa na yan, upgradable yan. Palalakasin ng apoy. Gagawing maasul. Talagang maasul na maasul. At ang mabigat doon, pag may uod sila sa katawan, pag tapat nila sa apoy, dapat namamatay yung uod, di ba? Kasi di ba ngayon, pag maraming uod, susulsulan mo ng apoy, anay at mga langgam, mamamatay. Ang sabi ng Bible, doon, ang uod, hindi namamatay. At ang pinakamatindi ron, yung habulan. Habulan? Oo, may habulan doon. Sapagkat pag nakarating ka, ang taong nakarating doon, ang una niyang hahanapin, yung nagturo sa kanya. Halimbawa, tayo. Nauna akong pumunta sa langit, halimbawa lang, o nauna kayo. Pagdating natin sa langit, magkikita-kita tayo. O di masaya. At ang pupuntahan natin, yung lalaking may butas sa kamay. Amen? At yun ang gagawin natin, magpupuri tayo araw-gabi doon. Walang habulan sa langit. Ang meron sa langit, praise and worship. Pero sa impyerno, maraming habulan dyan. Imaginein mo, kung ang isang tao ay napunta sa impyerno, pero saksakan ng pagsunod sa kanyang relihiyon. Eh ikaw man ang mapunta ron, sino una mong hahanapin? Yung nagturo sa'yo, siguradong nandito yan. Siguradong narito. Nakita niyo ba yung itsura? Baka ipagtanong mo, yung, hanggang sa makita mo na, talagang pukpukan na yan talaga. Hindi, ako man, hindi ko lulubayan yan. Lahat ng may popokpok sa ulo, ipopokpok sa kanya, ibirain mo, ikaw ay nagturo na nagturo. Ako na may patay na patay sa turo mo. Pagkatapos, dito mo lang pala kami dadalahin. Sipin mo yan. Ito yung pinakamatinding, yung pagiging panlilin lang. Itong mabigat sa panlilin lang eh. Minsan, pagka ako'y nakakapanood ng mga, yung bang halimbawa ay, yung bang alam mo, yung mga palabas na alam niya na niluluko niya yung tao, pero nagagawa pa rin niyang lukohin siya ng lokohin. Ang demonyo'y walang kahit na anong awa. Alam niya na yung mga tao ay in their own understanding, gumagawa sila ng tama. Alam ng demonyo na itong mga tao na ito ay nauuto niya. Pero sige lang siya sa kanyang mga ginagawa para itong mga tao na ito ay dumire-diretso sa apoy ng impyerno. Alam niya ang purpose ng demonyo, saktan ang Diyos na gumawa ng langit at lupa. Hanggat nakakakita ang Diyos ng taong nahuhulog sa kapahamakan, nabibiyak ang puso ng Diyos. Kanya lang wala siyang magagawa. Kasi sinabi na niya, meron akong ibinigay na paraan. Ibinigay ko na ang mga sulat ni Moises. Ibinigay ko na ang mga propeta. Binigay ko na ang Kristo na namatay at naghirap at inilibing at nabuhay na maguli sa ikatlong araw. Ang sabi na ba ng kasulatan, paanong mananampalataya kung walang mga ngaral? May nangangaral naman. Ano sabi ng Bible? Nakinig ba silang lahat? Hindi silang lahat ay nakinig ng masasayang balita. Pero sabi ng Bible, ang sino man tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay siguradong maliligtas. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Napakaganda ng deal. Napakaganda ng binigay ng Panginoon na patakaran. Pag pinakinggan mo ang masasayang balita, meron kang buhay na walang hanggan. Pag tumawag ka sa pangalan ng Panginoong Hesus, ikaw ay tsak na maliligtas. Pag nagtiwala sa Kanya, hindi mapapahiya kahit kailan. Napakagandang deal. At salamat sa Panginoon. Congratulations again. Dahil nakarating ka na doon. Imagine mo yon. Ikaw, pupunta ka sa langit. Isipin mo yan. Tsaka ako. Di ba masaya yon? Okay lang, pinapangarap yung langit. Malapit na tayo dyan. 40 years, 50 years from now. Okay? Ngayon, alam na natin wala na sa Hades yung pupuntahan natin. Ang natitira na lang ay dako ng pagdurusa. Wala na doon ang pintuan na papasukan ng isang mananampalataya ni Kristo Jesus. Ang Hades ay dako ng pagdurusa at dako ng kapahamakan. Ang Eklesiya ng Panginoong Jesus ay kalipunan ng mga mananampalataya ng Panginoong Jesus, mga ipinanganak sa pamilya ng Diyos. Ang mga mananampalataya ng Panginoong Jesus ay mga buhay at hindi napatay.
at hindi na mapapahamak kahit kailan, hindi na hahatulan, hindi na para sa dako ng kaparusahan. John 3:16, the heart of the Bible, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, binigay niya kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit ba naging napakasarap sabihin tong verse na to? Dati parang sinawaan na to ng lahat. Parang sinabing napaka-basic niyan, pastor. Oo, napaka-basic, pero ito, dito na umiikot ang lahat ng iyong kapalaran. Narito na, dito ka na nagsimulang mabuhay. No? Nung ikay manampalataya kay Kristo, nagsimula ang iyong magandang buhay. Ano na lamang ang susi na mayroon tayo? Ang mayroon tayo at ibinigay sa atin ng Panginoong Yesus ay ang susi na lamang ng kaharian ng langit. Matthew 16:19, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Sapagkat ikaw na eklesiya ng Panginoong Yesus ay hindi para sa kaparusahan, kundi para sa buhay na walang hanggan. Tandaan natin, ang tumiyak, ano ba yung tinitiyak natin dito? Ang tumiyak na hindi makapananaig ang pintuan ng Hades sa eklesiya ay hindi ikaw. Ang tumiyak nito ay hindi ang iyong nagagawa at ang hindi mo nagagawa. Hindi dyan nakabatay ang pagiging wala mong anumang susi at hindi makapananaig na pintuan ng Hades. Ang tumiyak nito ay ang mismong nagtayo ng eklesiya na kung saan ikaw, yaon at iyong kinabibilangan. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Paano ka pupunta sa impyerno samantalang ang tumiyak sa iyo ay yung nagtayo ng eklesiya na ngayon ay kasama ka at ikaw mismo yon? Paano ka makakarating doon? Diniretso niya eh. Very emphatic. Talagang nakalagay stipulated sa usapan. Ang mga pintuan ng Hades ay hindi makakapanaig dito. Di ba, Brad? Ay, kailangan ikaw, ligtas ka talaga. Hindi naman mahirap yan eh. Pag itinapon mo lahat ang inaakala mong daan ng kaligtasan, pinagtatapon mo yung mga pangalan ng mga babae, lalaki na yan. Pinagtatapon mo yung mga nagawa mo at hindi mo pa nagawa. Pag kinalimutan mong lahat yan at tinanggap mong nag-iisa lamang si Jesus bilang daan ng kaligtasan, ligtas ka. Period. Sabi, tumihirap. Paano nga? Mahirap gawin yun. Yun ay nagagawa sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Ano sabi ni Pablo? Lahat ng aking mga kinikilala, mga bagay na aking naabot, itinuring kong tae, dang. Ang tawag ni Pablo doon, tae. Yung dang kasi ay manure. So pag ang isang tao, nakita mo na lahat ng ginagawa mo, tae lang yan, ligtas ka na. Ang problema nga sa tao, ang gusto niya, yung kanya, yun ang sikat, hindi yun sa Diyos. Kanya nga nang makakita ng mabubuting gawa sa Ephesians 2:10, akin yan. Kami gagawa niya. Kasi mabubuting gawa. Nakakita ng mabubuting gawa, kanila raw. At itinuro pa sa atin, pati tayo nadamay. Tagal ko din naisip, kanya lang, hindi ako makapaniwala, pero tagal ko rin pinaniwalaan yun. Na yung mabubuting gawa na yun ay akin. Hanggang sa makita ko na inihanda pala yun ng Diyos. Noong pang-una, aba, sabi ko, ibang usapan na to. Hindi pala akin to, sa Diyos pala to. At nakakatuwang maintindihan. Ang Panginoong Hesus, na siyang totoo at tunay na Kristo, at ang nag-iisang kahilingan ay maging naroong ka lang sa eklesiya na itinayo ng Panginoong Hesukristo, na siyang daan, buhay at katotohanan. Matthew 16:18, salita ng buhay. At itatayo ko ang aking eklesiya sa ibabaw ng batong ito at hindi makakapanaig sa kanya ang mga pintuan ng impyerno. Praise God. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Isaiah 22:22. Pangwakas ko na po ito. I'll be closing. Meron kayong Bible dyan? Isaiah 22 verse 22. Sabi po doon, at ang katungkulan sa sambahay ni David ay iaatang ko sa kanyang balikat. At siya'y magbubukas at walang magsasara. At siya'y magsasara at walang magbubukas. Alam niyo ginawa ng Panginoong Yesus? Pagkasama ka sa kanyang iglesia, bukas ang langit para sa iyo. At walang makapagsasara nito, kahit sino. Pero pag hindi mo tinanggap ang Panginoong Hesukristo,
pag sinabi niyang sarado sa iyo ang langit, hindi rin mabubuksan niya ng kahit sino. Pero nung ikaw ay pagbuksan ng Diyos ng langit, kasabay noon, isinara ng Diyos ang mga pintuan ng Hades para sa iyo na bahagi ng Iglesia ng Panginoong Jesucristo. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Isaiah 1:18, my last verse. Isaiah 1:18, Revelations 1:18. Ito pinakamaganda. 1:18, anak. At ang nabubuhay at ako'y namatay. At narito ako'y nabubuhay magpakailanman. Maybe you're wondering, nasaan yung susi ng Hades? Sabi ng Panginoong Hesus, nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Ano ibig sabihin nun? Ako nagsara niyan. Para sa iyo, walang makapagbubukas kahit sino. Amen? Palakpakan. Salamat sa Panginoon. Thank you, Jesus. Hawak mo ang susi, Panginoon. Hindi mo ipagkakalob sa amin sapagat hindi namin kailangan buksan ang pintuan ng Hades. Pero sabi mo, ikaw ang namatay at ngayon nabubuhay. Hawak mo ang susi ng kamatayan. At hindi kami dyan para, Panginoon, kahit kailan. At nung buksan mo sa amin ang susi, o binuksan mo sa amin ang pintuan ng langit, kasabay mong ipininid para sa amin ang pintuan ng Hades at ng kamatayan. At hinawakan mo ang susi na yan para kahit sino ay hindi makapagbukas yan para sa amin na meron kaming pananampalataya kay Kristo at bahagi na yung Eklesia. Panginoon Diyos, salamat po sa iyo. Salamat sa iyo mga salita. Salamat sa kabuluhan ng bawat bahagi na yung banal na kasulatan. Salamat na ang bawat bahagi na yung salita ay nagiging kalakasan namin, kasiglahan ng aming puso, katatagan ng aming pinaniniwalaan. Totoo, Panginoon, ang iyong salita. Sapagkat sinabi mong, tiniyak mo, na ang mga pintuan ng Hades ay hindi makapananaig sa amin. Salamat po ng marami, O Diyos. At ang hawak namin ngayon ay ang susi ng kaharian ng langit. Salamat ng marami, Panginoon. Sapagkat ang karapatan at ang kapangyarihan at ang kapamalaan ay pinagkaloob mo nga sa amin. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen and amen. Patuloy po tayong maasa sa banta ng kahit anong meron sa ating paligid. Tayo po ay hindi natin to hinahamon, pero tayo po ay naniniwala na ito ay hindi hahayaan ng Diyos. At hindi ito hinayaan ng Diyos kahit kailan. Kanya tayo ngayon ay tumatayo ng merong paniniwala, hindi kailanman dadaloy o lalapit. It shall not come nigh our dwellings. Itong mga anumang bagay na ito. 1,000 may fall on your side. 10,000 on your right side, but they will not come near thee. Panginoon, salamat po na ang salita mo'y totoo at mapanghahawakan. Sa iyo kami umaasa. Salamat po. The Lord blesses us. The Lord keeps us. Taas po natin ang mga kamay. The Lord is gracious unto us. The Lord smiles on us. And the Lord gives us shalom. Panginoon Diyos, salamat po sa pamamagitan ng pag-ibig ng Ama, sa pamamagitan ng kapayapaan at biyaya ng Panginoong Jesucristo. At doon po sa pakikisa ng Santong Espiritu, kami po'y patuloy mong turuan ng iyong mga salita, makalakad kami sa katotohanan, manatili kami sa meditation. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable unto you, O God. Hayaan mo sa pamamagitan ng salita mo, ako'y magsalita. At sa pamamagitan ng iyong salita ng katotohanan, ako'y magbulay-bulay. Salamat po ng marami, O Diyos. Tapos ang susunod na taon, na linggong ito, malakaran namin ang susunod na linggong ito ng punong-puno ng katagumpayan at pagpapalang galing sa iyo. Salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon.